Hi, good morning. Si Kuya Toy po ito, and I'm here to assist you on how to use this function. Sum, AutoSum, and SUMIF. Okay, so we're going to start na. Okay, sum. First, inuunahin natin tong sum. Okay? First, makikita niyo sa column na to, column 1 is 23, 24, 25, and so on. Ito yung mga numbers na gagamitin natin sa pag-add. And then, sa column 2, ito naman yung mga numbers. May mga, ano na siya, may mga total na siya. So, ang gagawin natin, i-delete natin siya. And then, sisimulan natin. So, paano nga ba natin gawin yung sum? Gagawin lang natin, pwede natin gamitin to, insert function. I-click mo lang siya, gamit yung mouse mo. And then, kapag nakatapat na siya dyan sa sum, makikita mo na naka-highlight naman siya, i-click mo yung OK. I-click mo lang to, and then, i-highlight mo kung ano yung mga i-add mo. Then, enter. Okay. Yan lang yan. Pwede mo rin siyang isama to lahat kung gusto mo, equals, pero mamaya na. Gagawin natin, ito muna yung gagawin natin. But using this one, ito-type lang natin siya. Pwede mo rin gamitin to, make sure na may parenthesis siya after sum, and then i-highlight mo siya lahat, and then enter. Yun na yan. So, paano mo naman ito-total lahat to? Pwede mong gawin equals sum at i-highlight mo na lahat ito. Then enter. Gawin. Diba? So, paano mo naman ma-check na tama nga yan? I-add natin tong dalawa. I-add natin tong dalawa. Kaya ang gagawin natin equals sum. Highlight mo yon 387. Di ba? Tama? So, checking lang po yun. Hindi din na natin. So, madali lang, di ba, yung paggamit ng sum? So, ito yung next function natin, AutoSum. So, may ano na siya, may result na siya, pero i-delete muna natin. Okay? So, ang gagawin natin, halimbawa, ito na yung column. Ito na yung mga numbers natin. Ito yung i-add natin using AutoSum. Okay? Ang gagawin mo lang, ilalagay mo lang dyan, ititik mo lang dyan yung cursor para kung saan mo gusto ilagay yung result. Then, click AutoSum. Makikita mo, highlighted na siya. Nasa loob siya nitong, diba, highlighted na siya. So, enter mo na siya, and then, okay. Ganun din yung gawin mo dito. AutoSum. Ayan. Enter. Yun lang yun. Ganun kadali siya. So, kung ganun kadali siya sa sum at AutoSum, ngayon naman ay lalagyan natin ng konting twist. Okay, so ang gagawin natin, SUMIF. From the word itself, SUMIF, there is a condition. Isasum mo lang siya kapag, okay, so ito yung target natin. Kapag ang ano natin, ang number is greater than or equal to 35. So ang gagawin natin ngayon, sino ba dito yung mga consultant na may 35 or greater than or equal to 35? Si Nanette, si Anne, and si Marla. So, what are we going to do? Ang gagawin natin, using SUMIF formula, masasum natin lahat ng mga nasa 35 lang. Okay. So, ang gagawin mo, i-type mo lang is SUMIF, and then, parenthesis, make sure, okay? And then, nakikita mo dito range, diba? So, ang hinahanap ng range ay yung kung saan mo hahanapin yung base mo. Kung ano ba yung pagkukunan mo ng mga criteria. O, eto. So, dito ka maghanap, sasabihin mo sa kanya. Dito ka maghanap. Sa pangalawa, criteria naman, ano yung criteria mo? Dito sa mga hahanapin mo dito, ano yung hahanapin mo? 'Di ba? So may paghahanapan ka na, ano yung hahanapin mo? Ito naman yung hahanapin mo. Greater than or equal to 35. Okay? So lagyan natin ng comma after, and then ano naman tong sum range? Ito naman signifies na kung saan ka mag-a-add. Di ba ito kung saan mo pipiliin siya? Ay, yung mga katapat niya, yun lang yung i-add niya. So, sa 35, ito. Sa 35, ito din. Sa 35, din ito.
Kaya highlight natin siya lahat, hanapin mo, sasabihin mo sa kanya, lahat ng may 35 dito, i-add mo dito. I-add mo lahat. So, pagkatapos na, ni-enter mo na. Yun yun. So, $533,082. So, ito yung mga collected amount. Okay? So, bali kay Ann, kay Nanette, and kay Marla. Siya lang yung in-add dyan. Kasi, nakuha niya yung condition na equal or greater than 35. Okay? So, any question, comment lang po kayo dyan sa YouTube and I'm going to answer that. Okay? Kapag may gusto kayong tutorial about Excel, just type it in there and I'll be more than happy to provide you the tutorial. See you then. Bye!